Dante Marcoleta kinwestiyon si Senator Win Gatchalian kung papaano nangyari na may warrant of arrest na si Saldico ngunit wala pa rin hanggang ngayon ang para kay Martin Romualdez. Nararapat na hatol kay Romualdez hindi nga ba makakamit? Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Nagkanda o talutal nga si Senator Win Gatchalian ng diretsahan siyang siningil ni Senator Dante Marcoleta sa warrant of arrest na para sa utak ng nakawan sa kabanang bayan na si Martin Romualdez. Tila hindi kaya ng mga nanunungkulan na paratangan si Tambaloslos dahil kahit hawak na nila lahat ng ebidensya ay wala pa rin silang ginagawa para panagutin ang mga may sala. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala kay ko po- ko, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Ang alam ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolores sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. So- Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman,
Kahit na anonymous po yung letter eh. Pinapatos po eh. Ito po hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam nyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Akalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na yung siya. mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na eh. Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo eh. Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o Siguro nga po, dahil sa maaga ho gutom kasi, siguro, maaga ho yun eh, maaga. Mr. President, kanina po ay totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP. I made there to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs eh. Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganoon mailatag po, para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang ira na ngayon ay tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun, posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, ginong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung TICAS. Opo, linipat ho natin yan sa DND. Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa Paliparan, Rilis at Daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang TRIP. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project Prioritization. Yung DTI naman po, merong roll it. At saka yung nga pong tikas ng Department of National Defense. At nga, dinagdag nga natin po yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Poverty Gaps, SIPAG. Nakalimutan pa ninyo yung SSP at saka CSSP. Napakarami pong naimbento ng DPWH para lamang po pagbigyan yung napakarami pong mga proponents ng ating infrastructure projects, lalong-lalo na po sa flood control. Sana po, Mr. President, mapasadahan uli ito. Ang una ko pong itatanong tungkol dito, nung malisin po natin ang TICAS, bumalik po ba sa DND o it was entirely wipe out? Bumalik po. Yung buong amount po ay tinransfer sa DND. At mayroon pong dahilan kung bakit ho hindi muna tinransfer iba sa ibang mga ahensya. Kagaya po ng Department of Tourism, medyo hindi rin sila kampante na kaya nilang mag-bid out at mag-undertake po ng mga infrastructure projects dahil tourism agency ho sila. Kaya sabi nila baka hindi pa nila kaya this time. Yung Department of Trade, ganun din po. Pero tingin ko next year mayroon na ho tayong oras, pwede ho natin i-consult ulit sila kung kakayanin na nilang mag-bid out. Pero ito po ang nakuha ko rin sa Department of Tourism na kailangan rin ma-improve ng DPWH at ng itong mga convergent projects.
Sabi sa akin po ng kalihim po ng Department of Tourism, marami ho doon sa mga projects ay hindi naman po priority ng Department of Tourism pagdating po sa mga tourism areas. So marami rin ho doon sa mga project na yun ay kumbaga hindi kinakailangan ng Department of Tourism. So kailangan ma-improve pa yung coordination ng Department of Public Works at DOT hanggat nandiyan pa ho yung mga programa na yun sa Department of Public Works. Mr. President, kanina po ay nabanggit po yung pantulong na basihan ng inyong pagsasampa ng mga asunto sa mga nabanggit kaninang mga pangalan. At kung maring nakikinig si Sergeant Gutesa, parang vindicated na rin po siya sapagkat nagamit yung kanyang pahayag. Ang tanong po, bakit kaya hindi naman ginamit yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya? Samantalang doon po ay may nabanggit ding 17 members ng House of Representatives. Yun po ay sworn statement at yun po ay pinanumpaan din sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yun po ay pinag-aaralan pa at posible rin pong gamitin yung kanilang mga salaysay. At kung gagamitin man, ito po ay gagamitin sa ibang asunto. So parang ang nakikita natin, pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung action. Parang yung pag-aaral medyo matagal-tagal po. Ano? Hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, hindi naman po ganun. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Totoo po, baka akala ninyo ako'y nagbibiro. Gustong-gusto kong paniwalaan yun. Naniniwala ba ho kayo? Parang Mr. President, noong November 24, kamakailan lang po, mga ilang araw pa lang nakalilipas, 2025, ay in-announce po ng ating Pangulo na nag-launch po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totohanan na yata ito, Mr. President. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Ang sangayon po sa mga ulat, tama po ba yun? tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng DITC that because of the sophistication of the artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay hindi po magagamit sa fraud? Baka nga po ito'y magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System, meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123 na sa inyong pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools para sa ganun ay ma-check natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Ang sabi pa nga natin noon nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin geotag and real time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay ma-check natin yung 420 ghost projects? Easily? Tama ho kayo, Senator Marcoleta, nung narinig ko ho yung geotagging, lahat tayo natuwa dahil akala ho natin ito na ho ang teknolohiya na iiwas po sa korupsyon at sa katiwalian. Pero ganun pa man, nalampasan pa rin ng korupsyon yung geotagging. Ngayon po, gagamit na ho ng mas sophisticadong technology. May satellite may satellite technology na ho in partnership with the Philippine Space Agency, paborito niyo pong agency. At gumamit na po ng artificial intelligence para po mapag-aralan yung 248,000 na proyekto over the last 10 years. Dahil itong hindi lang po yung current year ang pinag-aaralan, 10 years prior pinag-aaralan na rin using artificial intelligence. Alam po ninyo, Mr. President, initially, tinitingnan ko po inaaral ko. Parang ang pattern po is very similar to the dime of the Department of Budget and Management. Ito pong dime,
ay ito po yung inumpisahan na po 7 taon nang nakararaan eh. Pero wala pong mabuting katibayan na talagang nakatulong sa pag-determine ng accuracy ng mga projects. So,